Good morning po mga kapatid. Kamusta po kayo? Okay lang. Okay lang yan. Okay lang ang maging hindi okay. Hindi dahil hindi naman tayo laging okay. Gaya ko, hindi po ako okay ngayon kasi medyo masama pa rin ang pakiramdam ko. Pero okay lang. Ba't iba ko kasi ang panahon ng buhay natin, mga kapatid. Pero mahalaga po, alam natin na ang Panginoon ay kasama po natin. Amen? At hindi niya po tayo pababayaan at patuloy siyang tapat po sa atin. So bago po tayo magsimula na umawit sa Panginoon at panalangin, so basahin niyo lang po saglit itong Matthew chapter 5. So alam na po ng iba to about the Beatitudes. So sabi po dito niya, Mateo chapter 5 verse 3 sa Tagalog, pinagpala ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Verse 4, pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aalawin sila ng Diyos. Verse 5, pinagpala ang mapagkumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matitinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila ay bibigyan kasiyahan ng Diyos. Verse 7, pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Verse 10, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Verse 11, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Gusto nyo bang pagpalain kayo ng Panginoon? Di ba? Ito lang yung sikreto. No? Sabi daw, pinagpala ang mga walang inasahan kundi ang Diyos, sapagkat sa kanila kabilang sila sa kaharian ng langit. No? So nating maranasan ang Panginoon at pinagpala tayo. Wala na tayong ibang asahan kundi ang Panginoon. Amen? Aasa tayo sa trabaho natin, sa pera natin, sa kakayahan natin, sa ibang tao. Ano po, lahat po yan nagbabago. Pero hindi po ang Diyos. Sabi po doon, pinagpala ang mga nagdadalamhati. No? Sapagkat aalawin sila ng Diyos. Alam niyo po yung magdadalamhati dito, blessed are those who mourn. Sa English po yan. Hindi po yung mga namatayan po ito. Hindi po yung nagkaroon ng matinding problema. Yung mourn o nagdadalamhati dito, ito po yung nagdadalamhati dahil nakagawa siya ng kasalanan. So, you mourn for your sins. Nalulungkot ka dahil sa nakagawa ka ng kasalanan above all sa Panginoon. Kapag ganito daw ang nararamdaman mo, na nakamali, nakagawa ka ng kasalanan, at nakita mo yung kabanalan ng Diyos, sabi po doon, ikaw ay mapalad. Ano po? Dahil aalawin ka, o God will give you comfort, mga kapatid. Sabi doon, pinagpala ang mga mapagkumbaba, sapagkat mamalahan nila ang daigdig. Sino dito ang humble? Taas ang kamay. Salamat, walang nagtaas ng kamay, no? Na siya ay humble. Sabi dito, pinagpala ang may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. No? Sana yung hangarin natin ay talagang makasunod sa kalooban ni Lord. No? Pinagpala ang mga mahabagin. Yan. Mahabagin ka ba? No, sa mga kalagayan ng ating bansa, kalagayan ng ating politiko, kalagayan ng mga ibang tao, mahabagin ka ba? Sabi doon, pinagpala ka kapag meron kang kahabatan.
Diba? Pinagpala ang mga may malinis na puso. Ito napakahalaga po mga kapatid. No one will see God, sabi ng Bible, if we don't have a clean heart. Mahalaga po yung malinis sa puso. At ang makakapaglinis lang ng puso natin, ang banal na dugo ng Panginoon at ang patuloy na pangunguna ng Espiritu Santo. So, kamusta ang puso mo? Malinis ba ang puso mo ngayon? Kung mayroon kang malinis sa puso, sabi doon, pinagpala ka, kapatid. No? Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan sa kapayapaan sapagkat sila ay ituturing na anak ng Diyos. Blessed are the peacemaker. So, gusto mong pagpalain ka ni Lord at pinagpala, katawagin ka pinagpala, dapat tulay ka sa ikakaayos. Hindi ikaw yung gumagawa ng pagkakabaha-bahagi at pag-aaway ng iba. Diba? Dapat iniisip mo paano ka makakatulong sa dalawang ito na may problema. Na maging maayos mo yung relasyon nila. Lalo na kung sila ay mga mananampalataya. Ang sabi po doon, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Inuusig ka ba ngayon dahil nag-church ka? No? May mga nagsasabi sa'yo, oy, nag-church ka na, pa-Christian ka na, pa-hallelujah ka na, pa-born again ka na. May mga narinig ka bang gano'n ngayon? Dahil nasunod ka sa Panginoon. Yan mo lang sila. Kahalaga, alam mo, pinagpahala ka. Hindi naman sila pagpapalain ng Diyos eh. Ikaw. Tama? Ikaw ang pagpapalain ng Diyos. Ikaw ang gaganawan ng Diyos. Ikaw ang sasamahan ng Diyos. Hindi itong mga tao ito na walang ginawa kundi mamuna. Kundi magsalita ng mga bagay na di maganda. Kundi mag-isip ng di maganda. At wala nang ginawa. Kundi manira lamang ng mga tao. Diba? So, blessed are those people na kung saan may mga ganitong puso at pag-uugali. At nawa po mga kapatid, ipag-pray natin na magkaroon po tayo ng ganitong puso, ganitong isip. Kasi kung wala tayong ganitong isip, don't expect na papalain ka ng Panginoon. Amen? So, tayo po tayong lahat at manalangin po tayo. Lord, salamat po sa mga salita mo na pinaalala mo po sa amin. We really want to be blessed or blessed by you, Lord. Panginoon, di darating ang blessing mo sa amin if we don't have the right heart, the right attitude before you. And forgive us, Lord, Panginoon, kung may mga ugali kami, kaisipan kami, mga salita kami, mga pakikitungo kami, mga pamumuhay kami, na hindi nagiging pagpapala sa iba at lalo na hindi nakakaluwalhati sa iyo. And Lord, for this morning, manguna ka po, Banal na Espiritu Santo, maghari ka po sa aming lahat. Yung presensya mo lamang ang pinakamahalaga, Lord, sa lugar pong ito. Manawa, maranasan po namin muli yung presensya mo sa pamamagitan ng mensahe ng awit at mensahe ng iyong mga banal na salita. Kaya Panginoon, pagpalain mo lahat ng mga kapatid na narito po ngayon. At pagpalain mo lahat ng mga lingkod mo na gagamitin mo ngayon. Salamat po Lord sa umaga po ito, sa panibagong araw at buhay. Sa iyo po namin nabalik ang kapurihan, kaluwalhatian at karangalan. At ito po Diyos ang aming panalangin sa pinakamatamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning ho, mga kapatid. Good morning pa sa ating lahat. It's good to be back with the Lord. So let us prepare our hearts po. So magandang neighbors for magandang life. Setting sun, your greatness
Maraming salamat po. Itawag sa langit sa pangalan ng Jesus. Ano po mga nakita po natin dito? No? Basahin ko lang po sa Tagalog sa kanya. Maganda po ito eh. Para sa iba naman po. Yan, sabi po dito, nang makaligtas na kami, nalaman namin ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakabuti ng ipinakita sa amin ng mga taga roon sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo na may namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula roon lumabas ang isang ahas dahil sa init. Tinuklaw nito ang kamay ni Pablo nang makita ng mga taga roon ang ahas at nakabitin sa mga kamay ni Pablo. Nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang taong iyan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng katarungan na siya ay mabuhay pa. Subalit ipinagpag lamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya hinihintay nilang mamaga si Pablo o kaya biglang mabuwal at mamatay. Matagal na silang naghihintay at wala na masamang nangyayari sa kanya. Nagbago sila ng palagay, sila'y isang Diyos, sabi nila. No, sa buhay po ni Pablo, mga kapatid, makikita po natin, no, from the start of his conversion to this point of his life is always in danger. Mga kapatid, from the Jews, no, sa kapwa Hudyo, sa mga religious leaders, sa mga kulto na natatagpuan niya, at sa iba't ibang grupo. At ang maganda po dito, mga kapatid, sa kabila ng kanyang mga iba't ibang encounter sa mga iba't ibang mga tao at reliyon at grupong ito, nakikita po natin yung tapang na meron po si Apostol Pablo. Even doon sa time nung last week na sila ay po nasa shipwreck o nasa gitna ng dagat na halos mawasak na yung kanilang barko, hindi po natin makikita yung takot niya mga kapatid. Di po ba? Bagkus, sabi doon, in-encourage niya pa yung 276 na tao na huwag matakot dahil kasama nila ang Panginoon. And come to think of it, mga kapatid, kung tayo po, halimbawa, ay nasa gitna ng dagat, napakalakas ng bagyo, napakalakas ng alon, at sumasampay doon sa ating bangka na ordinaryo lang, anong mararamdaman mo? Diba siyempre matatakot ka? Pero si Paul, napaka-firm niya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon because he believed in God's promises. At this time, sabi po, galing po daong nawawa sila doon sa lugar ng Malta at makikita po natin yung kabutihan ng Panginoon sa kanila. Dahil doon sa lugar na yon, naging napakabuti ng mga tao. Diba? Dahil nga giniginaw sila, galing sila sa dagat, ginawa ng maraming tao doon, nagsiga po sila.
Ano po, at tumulong po si Pablo sa pagkuha ng mga tuyong mga kahoy para magsiga. Kaya nga lang, may nangyari. Ano po yung nangyari? Meron pong ahas, mga kapatid. Right? At doon sa pagkuha niya ng kahoy at dumabas yung ahas, anong ginawa ng ahas sa kanya? Tinuklaw siya, nakabitin dito yung ahas sa braso niya. Siguro yung mga tao doon at mga kasama niya nagulat at natakot. At anong conclusion ng mga tao doon na may superstitious belief? Nakaligtas siya sa gitna ng dagat, pero hindi naman siya nakaligtas dito sa lupa dahil kinagat siya ng ahas. So, ibig sabihin na iserve yung katarungan sa kanya. Hindi ka nakaligtas. Nakaligtas ka doon sa lakas ng bagyo, ng alon, sa barko, pero hindi ka makakaligtas. So they are expecting na si Pablo ay mamamagana at mabubuwal na. Kasi kumakalat na yung kamandag ng ahas. Pero ano po makikita po natin dito? Nakakatawa kung titignan po natin. Yung mga tao nag-e-expect na mamatay siya, pero si Pablo, anong ginawa niya po? Pinagpag niya lang po yung ahas. Di ba? At sabi doon, nawala yung ahas, at nagulat yung mga tao. Kung ikaw ba makakita ng gano'n, na cobra, kinagat yung isang tao, siyempre lalayo ka na, matatakot ka na, at mag-expect ka na talagang mamamatay itong tao to. Sa India, maraming ganyan yata, yung mga cobra na sa torotot lang papatayuin yung cobra, di ba, papasayawin. Trained naman yung mga yon. Pero may nakikita rin ako sa TV na hinahabol niya yung cobra sa tubig, pero mukhang alaga niya rin yun. Pero ito, galing talaga doon sa island. Diba? Anong nangyari mga kapatid? Nung makita ng mga tao na natanggal yung ahas, yung kanilang superstitious belief, nagbago. Baka Diyos to. Diba? Kasi hindi siya namatay. Sabi doon, diba, sa verse 6, sabi po doon, hinintay nilang mamaga si Pablo o kaya biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at walang masamang nangyari sa kanya, nagbago sila ng palagay, siya'y isang Diyos, sabi nila. Ang bilis magbago ng paniniwala ng mga tao sa paligid. Diba? And it is a testimony of Paul. Na ano po makikita po natin doon? Yung kanyang pagiging fearless servant. Hindi siya natakot doon sa ahas. Hindi nga siya natakot sa dagat Hindi nga siya natakot sa maraming mga tao na kung saan ay humahanap sa kanya. Gusto siyang patayin, nabug na nga po siya. Sa ahas pa ba siya matatakot? Ang tanong, bakit hindi siya natakot nung kinagat siya ng ahas, mga kapatid? Meron bang pangako ang Panginoon patungkol sa nangyari kay Pablo sa Bible? He is on a mission, mga kapatid. Si Pablo po ay nasa mission. At makikita po natin na sa dagat man, sa lupa man, o sa panganib man sa anumang hayop, sa paligid niya, hindi po siya natatakot. Alam niyo po kung bakit? Basahin po natin Mark chapter 16, verse 17 to 18. Sabi po dito, and these signs will accompany those who believe in my name. 1, they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents with their hands. Take note of that, mga kapatid. And if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick and they will recover. Right?
pinangahawakan ni Lord, ni Pablo, yung pangako ni Lord, bilang servant, bilang lingkod niya. Ano mo yan? Inawakan niya yung serpent eh. Kagat-kagat siya. Pero hindi siya namatay. On the context of mission po ito, mga kapatid. Huwag niyo pong gagawin ito sa bahay niyo. Ano? Na nakakita kayo ng sawa o anumang ahas at hahawak. Ako'y lingkod ng Panginoon, ako'y mananampalataya, hindi ako mamamatay. Subukan niyo. Subukan niyo. Kasi sinabi ng Panginoon ito, itong kontekstong ito, ano, sa misyon, sa mga nang-misyon, right? Kaya dapat to, tama yung apply natin ng Biblia. Hindi, sabi ng Bible, nung nanampalataya ako sa Panginoon, bubuhay ako ng patay. Hahawak ako ng ahas, iinom ako ng lason. Wala ka naman sa misyon, iinom ka ng lason. Saka may konteksto po yun. Bakit may mga kagaya po sa halimbawa sa mga missionary for example na lang, sa Surigao. Pag hindi ka sanay kumain ng utak ng unggoy, you know? Isa yon sa kanilang pinagagawa noon, nung bago pa lang ang mission. Isa yon sa kanilang tinatawag na hazing. Kung talagang kaisa kanila, gagawin mo ba yun? Papainom sa'yo, papakain sa'yo. Kasi nasa mission ka eh. Sa mission kasi, flexible ka dapat. Wala kang reservation. Right? Wala kang pipiliin na gusto ko dito matulog, gusto ko sa lugar na ito, gusto ko sa mga taong ito kasama ko, gusto ko ganitong gagawin kong pag-misyon o paglilingkod. Wala akong ganoon pagdating sa misyon. At si Pablo ho, mga kapatid, sa dami ng kanyang karanasan, mga kapatid, natuto na po siya kung ano ang dapat na pamumuhay at ugali niya at papakita niya sa misyon, lalo na sa mga kasama niya at mga hindi mananampalataya. Amen? Pinakita niya yung kanyang kawalang takot dahil kasama niya ang Panginoon, mga kapatid. Sa pang verse na pinanghahawakan niya ng pangako ng Panginoon, sabi sa Acts chapter 18, verse 9, Then the Lord spoke to Paul at night through a vision, Do not be afraid, no? But speak and do not keep silent, for I am with you, and no one will attack you to do you harm, for I have many people in this city. Ito yung time na kung saan ay nadi-discourage siya, pero in-encourage siya ng Panginoon, na kasama niya ang Panginoon at hindi siya pababayaan ng Panginoon. At napakarami pa hong pangako ng Panginoon sa kanya, sa kanyang pagsaserve sa Panginoon. He never stopped preaching the gospel and serving his Lord sa kanyang buhay kahit po mahirap. At makikita po natin that he is full of courage and boldness. Kung sa Panginoon ka natatakot, wala ka ng ibang katatakutan. Kung meron kang fear of God sa buhay mo, ano pa ang dapat mong katakutan? Right? Kaya makikita natin, he became a testimony doon sa nangyari. Nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Pablo, paano niya pinoteksyonan si Pablo sa kagat ng ahas. And that speaks, mga kapatid, na ang Panginoon totoo sa kanyang mga pangako sa ating lahat. Amen? Kapag sinabi niya ito ay mangyayari sa iyo, ito ang pangako ko sa iyo, gagawin niyo yun. At nangyari kay Pablo. Kinagat siya ng ahas, no? Nasa gitna sila ng dagat, bumaba ng dagat, kinagat pa ng ahas, kahit pagod na pagod, pero hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Pinapakita lang, kaya andoon yung tapang niya. Pinapakita lang na ang Panginoon ay kasama niya palagi, mga kapatid. Pangalawa po, ano pong makikita natin dito pa? No? Pangalawang F. Paul, the faithful witness of God. Yan, medyo mahaba po ito. Una ho, sa verse 7, to verse 10, makikita po natin na may nakilala po sila dyan na island leader.
Sino po yun? Si Publius. Ano po? Nasa Tagalog po ay Publio. Sabi po dito sa verse 7 to 10, ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagaganang Publio. At malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ang amang ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at disenterya, kaya ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, na datingan ang mga taga-roong may karamdaman at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng maraming regalo at ng paalis na kami ay binigyan pa nila kami ng aming mga kailangang pagkatakot. Yan po yung sa verses 7 to 10. Na makikita po natin, Paul paid a visit and prayed for the father of Publius, the leader of the island. That these people sa island na ito witness the power of God through his servant Paul. At makikita rin po natin dito na nakatagpo siya ng mga kapatiran doon at nag-stay po siya ng 7 days. Sabi po doon sa verses 11 to 15. At sila po ay after ng pagsasale po nila for 3 months. And then makikita po natin dito sa ginawa po ni Pablo kay Publius sa tatay niya, they provided a provision para sa kanilang pagbiyahe, mga kapatid. At pagdating po sa 17 to verses 28, di ko na po babasahin, makikita po natin dito that Paul he called and gathered the local elders to the Jews to preach the gospel. This is his final preaching to the group of Jews. Kasi nasa Roma na siya during this time. At ang isa pa rin na inisip niya na pagmamahal niya ay yung kanyang mga kababayan. At makikita po natin dito, mga kapatid, na sabi po doon, after 3 days, he called together the local leaders of the Jews, and when they had gathered, he said to them, brothers, though I have done nothing against our people or the custom of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Roman. And then verse 23, sabi niya doon, so when they had appointed him, o verse 22 muna, o 20, for this reason, therefore, I ask to see you and speak with you, since it is because of the hope of Israel that I am wearing this chain. And verse 23, sabi niya po doon, so when they had appointed him a day, many came to him at his lodging, to whom he explained and solemnly testified of the kingdom of God, persuading them concerning Jesus from both of the law of Moses and the prophets, from morning till evening. No? Makikita po natin dito yung kanyang pagiging tapat, mga kapatid, na witness ng Panginoon. Right? Pinakita niya po dito sa mga taong ito sa island ng Malta, sa lugar nila Publius, kung ano ang kapangyarihan ng Diyos at sino ang Diyos. Minit niya yung mga kapatiran na na-encounter niya at in-encourage niya at natuwa po siya. And then minit niya rin yung group of Jews na mga kababayan niya for the sake na mapakinggan po nila ang gospel. Kita niyo kung gaano siya katapat. Na kahit na yung mga kapwa niya Hudyo ay ilang beses siyang tinanggihan, kahit yung mga religious leaders nila ay ilang beses siyang tinanggihan, hindi pa rin po siya tumitigil na ipangaral at abutin sila at ipangaral ang mabuting balita sa kanila. Diba? Because Paul believed that God is sovereign. Kailangan niya lang patuloy na
na ipangaral at ipangaral at ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanyang mga kabayan. So ano nangyari po mga kapatid? Sabi po doon sa verse 24, some were convinced by what he said, but others disbelieved. Ganun na naman po ang nangyari. Diba? Marami pong preaching si Pablo, marami naniniwala, pero marami din hindi. At yung mga hindi naniniwala, gumagawa pa ho ng gulo. But he still continued to be faithful, witnessing for the Lord, kahit na may mga hindi naniniwala. That's why, sabi po doon, nag-quote po siya ng scripture from Isaiah 6, verse 9 to 10, sabi po doon, go to these people and say, you will indeed hear, but never understand. You will indeed see, but never perceive. For this people's heart has grown dull, and with their ears, they can barely hear. And their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and turn, and I will heal them. Diba? Alam niyo ho, mga kapatid, huwag niyo sasabihin to sa mga sinisira niyo ng gospel. Kasi medyo mabigat itong verse na ito na binanggit ni Pablo. At ang Panginoon, ginamit din ito, itong verse na ito ni Isaiah, sa kanyang pangangaral during his time. Kasi nga, meron talagang mga matitigas ang puso. May mga sarado ang isip. May mga mapapride. At hindi lang yon, mayroong mga manggugulo sa kabila ng narinig nila yung mga mabuting balita ng Panginoon. Right? Kaya nga sabi niya doon sa verse 28, therefore, let it be known to you that this salvation has been sent to the Gentiles, they will listen. So ayaw nyo makinig, yung iba nakinig, kayong ayaw makinig, kayong matitigas ang puso, kayong masaradong isip. Ano? Kagaya kayo nitong binanggit ni Isaiah. At sabi niya doon, sa verse 28, itong kaligtasang ito ay may bibigay, magpapadala sa mga Hentil. Right? And after this preaching, mga kapatid, ano po nangyari? No? Makikita po natin sa last part, ito po yung third point natin, the fruitful servant of God, pangatlong letter M. Then Paul dwelt 2 whole years in his home rented house, and received all who came to him, preaching the kingdom of God, teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. Diba? So he is being fearless, he is being, makikita po natin, faithful, and last but not least, dito po sa third point natin, he is being fruitful as the servant of God. Wala po siyang sinayang na oras staying in the room. Kasi nga po, yun ang ultimate plan ng Panginoon sa kanyang buhay. Na si Pablo ay makarating sa Roma. At wala po siyang ginawa for about 2 years. Preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence. He make himself to become a fruitful servant. Mga kapatid. And this is stay in the Rome, mga kapatid. In the island of the place of Rome. Dito po nasulat din yung mga iba't ibang libro na meron sa Pauline epistle po ngayon, mga kapatid. Kaya nga po, napakaganda po ng nangyari po sa buhay po ni Pablo at sa aklat po ng mga gawa. We can see, mga kapatid, the fulfillment of God's plan for His church and for Paul's life. Na nangyari
yung kalooban ng Panginoon sa kanyang church. Ano po yung kalooban ng Panginoon sa kanyang church? To spread the gospel of Christ. Nangyari yung kalooban ng Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo. Yung po ay madala siya sa Roma at may pangaral ang mabuting balita. And praise God. Why? At nakarating kasi si Paul sa Roma. Kaya yung pagpunta ni Paul sa Roma, ito po ang resulta. Inabot po tayo hanggang sa panahon po natin. Amen? We receive the preaching of the gospel of Christ. At alam niyo po, ito po yung kahalagahan ng church sa buhay po natin. Bakit po narito ang Book of Acts, mga kapatid? Para ipakita ng Panginoon, una, yung kapangyarihan niya through the Holy Spirit. Pangalawa, ipakita niya po yung kapangyarihan ng church niya. Okay? Ipakita niya po yung community ng church ng Panginoon. At ipakita niya yung kapangyarihan niya sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Again, gospel and gospel of Christ pa rin ang tinataas. Patuloy na pinapangaral ng kanyang church at ni Pablo, mga kapatid. At ganun din po tayong lahat sa church natin. We will never stop preaching the gospel of Christ. We will never stop discipling others. Kasi yan po yung pinaka-main thing sa loob po ng church. Ano po? Gospel sharing and discipling. And panghuli, church planting. Kaya nga po tayo po, mga kapatid, na punahayo tayo sa Acacia, and then we're praying for the Bacoor na makapagsimula ng church, right? At patuloy po tayo nag-aalagaan sa isa't isa. Inaalagaan natin ang ating mga kapatid. Kasi kaya tayo naririto. And I hope, mga kapatid, sa pagtatapos po natin ng Acts chapter 1 to 28, nakita po natin that we are part of the church now. No? From the Jerusalem church until now, bahagi ka ng church na yan, nasa iyo ang Holy Spirit, and you have the duty and obligation to really share the gospel of Christ and to take care of your brothers and sisters. There is no perfect church sa panahon po natin ngayon. And there is no perfect people o perfect servant of God. Pero alam po natin, nakasama natin ang Panginoon sa araw-araw nating buhay bilang kanyang church, bilang mga lingkod ng Panginoon, at bilang mga individual na mananampalataya. Right? So makikita po natin in the last part of Acts 28, the tatlong letter F sa buhay ng kanyang lingkod. The fearless, the faithful, and the fruitful servant of God. Nawa po, maging ganito po tayo. Wala po tayo dapat takot pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon, pangangaral ng salita niya. Diba? Dapat po ay patuloy tayo maging tapat na nag-witness, pinapatotoo ang Panginoon kahit mahirap po yung sitwasyon. At patuloy nawa tayo laging nagiging fruitful. Huwag nating sayangin yung bawat araw na binibigay ni Lord. Binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas, araw, pagkakataon para tayo po makita sa atin si Kristo. Maging pagpapala tayo sa iba. Diba? Maramdaman, maranasan, marinig ng mga tao sa paligid natin na ang Panginoong Jesucristo ay buhay na buhay sa buhay po natin. Amen? Kaya naman, mga kapatid, dito po sa ating pagtatapos sa ating pong series, tayo po ay mayroong natutunan. Basahin lang po natin palagi ito. If you really want to enjoy the church, kung ano yung buhay ng church, simulan mo ulit yung Acts chapter 1 at tapusin po hanggang Acts 28 para ma-internalize mong mabuti kung ano po ang church ng Panginoon, na bahagi ka, bahagi ako, at bahagi tayong lahat. Amen? Manalangin po tayo, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po, Lord, for this morning. You are sovereign, Lord. Sa lahat ng panahon ng buhay po namin, sa lahat ng panahon ng buhay ng iyong church. Thank you, Lord, for this morning na pinagkaloob mo po sa amin.
na natapos po namin yung aklat po ng Gawa, the Book of Acts, the history of the church, that your power revealed, Lord. At nakita po namin yung mga faithful servants mo, Lord, in spite of their struggles, challenges, and even sufferings in serving you. Nanatili po silang nakatayo, natapat, matapang, at patuloy na naging fruitful o productive para sa kaluwalhatian. Tulungan mo kami, nawa, mga Panginoon, na maging ganyan din po ang aming pong buhay. Kaya sa'yo po namin sila tinataas, pinagkakatiwala. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito sa pagtuturo mo po sa amin. Pinupuri ka namin at tinulwalhati at pinaparangalan. At Panginoon, ito po aming samudalangin, sama kami sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.